Yang gano'n, gabi na kasi. 12:00 na pala. Okay. Magandang araw sa atin lahat. Naku, wag na po kayo umasa. AFP po, hindi po yan dapat asahan, 'no? Ang asahan po natin na wag tayong makakalimot, 'no? Ang problema kasi lahat tayo, real talk po, 'no, ang problema lahat tayo umangal. Pagdating ng botohan, nabayaran, nanalo uli sila. Walang katapusan yung paghihirap natin. Okay, start na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa amang panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, zero po ang budget ng PhilHealth. Binawasan po ng 10 billion ang computerization program ng DepEd. Binalik po ang AKAP. Tinaasan po yung kanilang mga sariling mga budget. Wala po nakakapigil. Parang sinasadya po, lalong sinasabi natin, pinapaalala natin yung sinasabi ni BP Sara na yung nasusunod sa budget ng Pilipinas ay si Martin at si Saldico, lalo pong pinangangatawanan ng mga tao na to, no? Nung una, ang hope natin, sabi natin, di bali matatapos din to by 2028. Wala na po silang takot eh. Sampa ng katakot-takot na kaso kay BP Sara, gamit po ang media, walang katapusang paninira. Tapos na po yung tinapos na po nila kasi wala na eh. Paulit-ulit na lang eh. Pinipiga na lang si Piatos eh, Mary Grace Piatos. Di po ba sila na, no? Ang media po nakakahiya. Media, kayo nakakahiya. Ginagatasan yung Mary Grace Piatos na alam naman na ng lahat ng tao ano yung behind ng Mary Grace Piatos, pero never po ninyo. Hanapin nyo po sa balita nila. Never po nilang ibinalita na may unmodified and unqualified, no? Yung OBP. Walang anomalyang nakita ang COA dito po sa Office of the Vice President. Okay. Talagang ito po, garapalan na po to, no? Ang sabi natin, di bali, yung sinasabi po ni BP Sara na yun yung pinanghawakan natin, no? Yung sinasabi po ni BP Sara na total naman, ano naman yan si Martin, hindi naman mananalo. Kanina napaisip ako kasi sabay-sabay. Alam niyo po, sabay-sabay. Tapos wala lang sa kanila, no? Nang wawalang hiya pa ng mga, alam niyo yun, winawalang hiya pa nila. Yung ginagawa nila sa Duterte, sadya po nila yan. Sinadya na nila yan. Bakit? Flexing po yan eh. Parang ang naalala nyo po yung kung gaano po natatakot na takot kay Tatay Digong. Natakot po, dinuro, tinanggalan ng tapang ni Tatay Digong yung mga kriminal, yung mga drug lords, lahat ng mga kriminal sa Pilipinas, simple man o malalaking kriminal. Nakita nyo po, mula doon sa mga naglalaglag ng bala, hanggang sa mga lalaking drug lord, hanggang sa lahat ng kriminal sa gobyerno, mga magnanakaw sa gobyerno. Nakita nyo po kung paano ang takot nila kay Tatay Digong, kaya hindi sila nakaporma. Ngayon po, ganun po yung gustong i-impose ni Martin Romualdez. Kaya lang, hindi po yung takutin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Baliktad po. Is either ang pinapakita po ang pinapakita po ni Tatay Digong noon before, ganito ko kasalbahe sa mga kriminal. Kaya yung mga kriminal natatakot. Ngayon po, ano pinapakita? Same effect yung kay Martin eh. Kaya lang hindi po sa kriminal. Ganito ako gumalaw sa mga kalaban ko. Wala kayong
Hindi ko kayo tatantanan hanggang sa madurog kayo. Wala akong pakialam kung sabihin ng iba na kayo lang ang gusto ngang ipakita yan ni ano eh. Sa tingin ko nga gustong ipakita yan eh, ni Martin eh. Eto pinapakita ko sa inyo lahat na Duterte lang ang aming iimbestigahan. Duterte lang ang aming tututukan. Ipapakita namin sa inyo na laganap ang lahat ng krimen pero wala kaming pakialam. Bilyon-bilyon, ganito kami. Ang sabi niya, ang implied niya diyan, ano ngayon? May magagawa ba kayo? Kaya niyo ba akong tibagin? May nagtangka naman yung Senado. Tinanggal yung akap. Ano ang reaksyon ni Martin? Plak lang yan. Pera lang ang katapat. Alam nyo, sabi ko nga, naghihintay ba ng 2028 talaga si Martin? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba naghihintay pa siya ng 2028? Kaya niya namang gawin ngayon ang mga nagagawa niya. What Martin wants, Martin gets now, 2024. Ano? Di ba? Ano kung hindi ako manalo sa 2028? Ano kung hindi pumasa yung garapalang pirma-pirma? Ano yun? Yung mga signature campaign o pagpapalit ng konstitusyon. Ano kung hindi maipasa yan? Ano kung kulelat ako sa 2028? Ano kung hindi umangat yung aking rating para sa 2028? Nagagawa ko na ngayon ang gusto kong gawin. Yan yung mensahe. Bakit pa ako maghihintay ng 2028? Nakikita nyo po? Hindi ko nahihintay nyo 2028. Umaasa kayo sa Inday. 2028, mananalo siya. Hindi ko na gagarapalin ko na yung mga yan. Bubugbugin ko yan ng impeachment. Bubugbugin ko ng ano yan. Bubugbugin ko yan sa media. Araw-arawin ko yung Mary Grace Piatos. Wala pong epekto yung Mary Grace Piatos pero araw-araw pa rin. Hanggang sa atakehin na lahat ng defender mo. Yung pinahihiwatag niya, wala akong, di nyo ko kaya. Bakit DepEd at bakit PhilHealth? Para luminya kayo. DepEd, kahit na iba na DepEd ngayon, nariyan pa rin yung mga tao ni yung sumampalataya kay Sara Duterte. Para sa inyo to. Babawasan ko yan 10 billion yung budget ninyo sa computerization. Tindi, no? Matindi. Ang point ko dito, wala siyang pakialam. Ano hinahanap nyo? Pinagbilan ng ginto. Manigas kayo. Imbestigahan namin yan. Utot nyo. Ganun yung attitude. Tumataas yung presyo ng bilhin. Ano ngayon? May kakayahan ba kayo lahat? Grabe. Di ba si Tatay Digong ganyang katapang sa mga kriminal, sa mga drug lord? PI kayo, itutumba ko kayo. Eto. Lahat ng lumaban sa akin, eto magaganap. Wala na kayo sa pwesto, yung iniwan nyo, dudurugin ko pa rin. Puta, kala ko bubuhusan nila ng pondo yung DepEd eh. Dahil wala na si BP Sara eh. Kinaltasan pa rin, 10 billion computerization. Wata-wata ka Anggara, ano ka? Ngayon mo mararanasan yung, umaangal si
Oh, pati pala budget ng AFP, kinaltasan ni Martin. AFP Modernization Fund budget reduced to 35 billion. Binawasan po ng 40 billion yung modernization. Putya, eto po, ngayon po to lumalabas lahat, just into lahat kasi ngayon lang po natin nakikita yung laman ng mga alam nyo, hearing kayo ng hearing. Sinabi na to ni BP Sara, isasalang niyo yung mga tao. Kakawawain nyo sa hearing. Sasagutin lahat ng mga ano nyo. Pagdating sa budget, sa BICAM pala. Pagdating sa BICAM, doon nila gagawin yung operasyon nila. Senado, wala kayong silbi, mga kapatid. Walang silbi ang ating Senado. Ngayon, kung ang Senado natin ay pupunuin nyo pa ng mga Marcos senators, lalong babaw lang ng babaw yan. Alam nyo ba kung bakit pinagkukuhay ang mga yan? Sa line-up nila. Yan yung line-up nila na kaya nilang mapasunod. Ito po, grabe po to, no? Wala nang taguan. Yan yung akap na yan. Pwede na nga po talagang palagpasin yan, pero hindi po pinalagpas. Anong gusto lang ipakita? Pera lang ang katapat. Plak. Pera lang ang katapat. May tumatanggi dyan sa Senado. Anong gustong ipahiwatig? Pera lang katapat niyan. Operan ko ng 5 billion yan. Babaliktad yan. Ngising-ngisi. Si Grace Bo, ngising-ngisi. Grabe yung katwiran ni Grace po. Bakit zero budget ang PhilHealth? Dahil hindi nyo naman kayang gastusin yung budget ninyo para sa ano. Binibigyan namin ng leksyon ng PhilHealth. Binibigyan nyo ng leksyon ng PhilHealth kaya nyo siniro budget. Kasalanan ba ng miyembro yan? Asan po yung budget ninyo para dun sa mga binigyan nyo ng mga PhilHealth card? Sino po magkakarga? Wala na kayong kakargahin? Gobyerno? Wala kayong pantapat man lang? May magkakasakit na miyembro, papaako nyo sa ibang miyembro. May sakit na miyembro, akuin nyo yan. Kasi marami kayong budget eh. Imbis na yung budget na malaki, taasan yung benepisyo dahil hindi marunong yung PhilHealth ngayon. Ayaw taasan. Alam nyo ba kung bakit dumagdag yung budget? Humingi ng mga yan na taasan yung contribution eh. Pinataasan nila yung contribution sa PhilHealth. Nung tinaasan, sumobra naman daw yung PhilHealth. Paano binabarat nyo yung mga miyembro? Paano hindi dadami yung pera nyo? Kanino pong kapalpakan yan? Naghuhulog kami, hoping na pag nagkasakit kami, wala na talagang babayaran ng mga PhilHealth. Naghuhulog kami. Para yung mga tao, pag nagkasakit, sana wala nang babayaran. Eh hindi, binabarat nyo kami para ipunin nyo. Sino po ang palpak? Member? Ang palpak yung namumuno. Sino pinarusahan? Yung mga miyembro. Tinanggalan ng budget. Eh di dapat tinanggal ninyo yung mga palpak. Eh bakit tatanggalin? Eh nakipagkutsabahan nga. Nakipagkutsabahan nga sa paglilipat ng pondo. Ang daming gumalaw na pondo. Ang daming nilipat-lipat na pondo. Daan-daang bilyon ng pinag-uusapan natin. Pero ito po ang balita ngayon. Kapit po kayo. Isang-isa lang po. Ano po sabi rito? Natatandaan nyo yung kanlaon?
yung Bulkan Kanlaon. Ngayon, hanggang ngayon pala sumasabog yun. Ito po ang balita. Humanitarian crisis, Canlaon City. Ngayon lang po to. Alas 10 ng gabi. Lumabas tong balita na to. Canlaon City running out of funds amid increasing evacuees due to volcano eruption. Hindi nyo binabalita to, media. Ayaw nyong napapahiya yung Pangulo ng Pilipinas. Evacuation. May evacuation pala ngayon. Ano po ang hinihingi ng mga evacuation? No? Ano po ang hinihingi ng mga taga-evacuation? Local officials of Canlaon City in Negros Oriental are seeking national government assistance amid the depletion of the local government units funds due to disaster response operations that include feeding thousands of people displaced by eruption of Canlaon volcano. Thousands of people naroon pala, na-displace sila dahil sumasabog yung bulkan. Nagmamakaawa yung city government ng Canlaon. Wala na silang pondo sa national government. Pinag-uusapan daan-daang bilyon na pondo sa ayuda, daan-daang bilyon na pantulong sa kung saan. Wala nang maipakain dun sa may evacuation center ng sumasabog na bulkan ngayon. Diyos ko, grabe tong gobyerno, bilyon-bilyon. Ang binibentang ginto, bilyon po halaga. Nakakagalit po talaga. Bilyon po ang halaga ng mga binibenta nyong ginto. Tone-tonelada, number 1 tayo na nagbenta. Wala na pong budget. Nagmamakaawa. Bigyan nyo ng budget. Wala na maipakain sa mga evacuees. Samantalang kayo dito, nag-uusap kayo, ang sasaya nyo. Budgetan nyo naman yung mga evacuees ng mga Pilipino. Grabe oh. Kay Tatay Digong, wala akong narinig ng mga nagmakaawa. Ang mga nasa evacuation center. Di nagpapakita Pangulo. Panay Martin. Masasaya, ang dami nilang budget. May budget sa AKAP ba? Pwede bang bawasan yung mga bilyon-bilyon na budget sa AKAP? Bilyon-bilyon budget ninyo sa... Yung mga congressman ba dyan, hindi nyo maipagmakaawa yung inyong kay Martin? So, ayan po. 3 to 4 days lang po ang kaya ng mga taga Canlaon City. Sila po ay madaling araw na, may gurguran pa rin nagaganap. Asan po yung mga daan-daang bilyong budget sa ayuda? Bakit po makikiusap yung city mayor? Grabe. Grabe kayo. Ayan no, umaangal po yung mga tao. Bakit nyo ipipinalize yung Filipino people dahil sa kapalpakan ng pinuno ng PhilHealth? Bakit hindi nyo tanggalin yung PhilHealth kaysa tapos okay lang sa kanila?
Tapos ang pinapakita sa'tin yung mga imbestigasyon nung mga nagdaang mga krimen di umano ni Duterte nung nagdaang siyang presidente. Presidente siya nun, eh. Anong war on drugs, eh, eto po, may mga pahayag. Eto po direktang mga paglabag yan, yung zero, pagse-zero. Puwede kung wala lang pong gastos yung abogado, magdemanda tayo dito sa mga congressman at, senador na 'to. Eto po isa, Pia Cayetano, zero PhilHealth subsidy violates sin law. Bakit po? Ayan po, existing sin tax laws and Senator Cayetano amended by the Sin Tax Reform Act and 80% of revenues from tobacco products and sugar sweetened beverages must be allocated to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Act. 80% po pala ng mga tax sa tabako, mga sigarilyo, at saka sa mga kending, kung ano man yun, dapat mapunta sa PhilHealth. Kanino po napunta? Bakit nyo siniro? Ang problema nito mga kapatid, Pia Cayetano, senador ka, eh. Nakakaiyak 'no, senador kayo, eh. Ginawa yan ng mga senador. Ano yan, maglalabas ka lang ng ano, naglabas po siya ng ano, Pia Cayetano, zero PhilHealth subsidy violates sin tax law. Tapos may nakalagay Pia. Sincerely, Pia, huwag kang mangampanya. Senador ka, may gumawa ka ng paraan. Kung wala kayong magagawa dyan sa Senado, hindi kayo karapat-dapat iboto. Panay Duterte po iboto natin, madala tayo. Itotokes nila, alam naman pa nila. Si Coco Pimentel, alam din na hindi pwedeng isiro. Walang magawa. What Martin wants, Martin gets. Ako tingin ko kasi gusto nyong wag umaangal kayo parang luminya kayo. Gusto nyong ayaw nyo ipalipat yung pondo ng PhilHealth sige isisiro namin yan. Hindi na po kinakailangan ng sa totoo, hindi na po kinakailangan. Marlon Dumaslan, thank you very much sa 50 ZZK. SEC, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyang 50 na yan. Hindi na kailangan ni Martin na maging presidente. Nagagawa niya na ngayon yung mga gusto niyang gawin. Nakakaawa yung kanlaon, no? Nanghihingi ng pera. Alam nyo, paghingian ng pera sa mga pag mga pinag-uusapan po yung budget, tignan yung mga picture nila, ang sasaya, yung mga ngiti nila, talagang labas na labas yung ngiti. Pero pag panahon po na may pangangailangan ng budget, katulad niyan pumutok ang bulkan, ngayon lang po ako nakarinig na sumulat ang mayor ng Canlaon para manghingi ng tulong. Grabe po. Paano kung sabihin na walang pera? Anong gagawin na ng mga taga Canlaon? Pumuputok ang bulkan nila. Hingi ng tulong sa ABS-CBN Foundation, GMA Foundation. Alam nyo,
Kayo ba naniniwala pa na may basbas? Alam niya pa kaya yung pagbabasbas? Ako wala na akong hinihingi sa mga AFP. Wala kaming hinihingi sa inyo. Kasi kami, kanya-kanya ng laban tayo eh, di ba? O kayo, kinaltasan kayo. Bahala kayo kung makikipagpalakpakan pa rin kayo. Wala na kaming pakialam. Napakasisigla nila, ang sasaya, hindi maitago po yung ngiti. Tinitignan ko yung mga mukha nito nila Martin Romualdez eh. Habang binabalita na naibalik yung akap. Grabe yung ngiting ano, habang inaano ko, nakaganyan eh. Parang nakaisa, naibalik po ang akap. Tumatakbo sa isip niya, pera lang pala katapat niya mga senador na yan. Asan po yung senador na kapatid pa ng presidente? Tanong lang po. Na numero 1 anti-akap. Bakit po parang dehin bukiki? Yung alam niyo yung parang hopeless na hopeless ka na. Minsan ayaw ko na pong manood ng balita, makinig ng balita eh. Tapos ni isang investigasyon. Ang dami na po nananawagan. Paano ginastos ni BBM yung confidential fund? Pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinakamalaki. Paano po ginamit? Di ba dapat ngayon siya magbigay sa kanlaon? Pwede po bang gamitin? Malamang pwede naman sigurong gamitin yung mga confidential fund na yan. Diyan sa mga kanlaon. Bakit po kinakailangan manawagan pa po? Balik na naman tayo ng time ni Pinoy. Iiyak muna yung mga mayor bago kayo tumulong. Asan na ba yung kanina nabasa ko na AFP? Grabe yun, AFP na yun. Bawal pala yung mga ginawa ninyo. Alam nyo, ang pinahihiwatig na to, ano ngayon kung bawal? May gagawin ba kayo? Hindi nga po, nasa batas nga. Sinabi nga ni Pia Cayetano, senador na po yan. Bawal yung ginawa nyong isiro kasi lahat ng tax ng tabako, 80%, mapupunta dapat sa PhilHealth. Asan mapupunta ngayon yun? Ang gustong iparating sa atin ni Martin, no? Ano kung labag sa batas? May kaya ba kayong gawin? Lalo na po yan, yung pinagtatawanan nila, yung tapos tinapatan pa nila. Parang ano nga tayo, no? Yan lang ba kaya nyong ipakita sa EDSA? Eto, tatapatan namin kayo sa EDSA din. Tapos eto po, tignan nyo yung pinipresent nila. Ano na po, Manila Bulletin naman ngayon. Nung kanina, yung Philippine Star, di ba? Hindi raw ipapaliwanag. Eto naman, just in, Vice President Sara Duterte says she will not give explanation about the suspicious identities of OBP presidential funds receipt. Hindi raw magpapaliwanag sa Calamere Grace Piatos. Pinaliwanag po eh. Alam nyo, kayo pong mga media, huwag nyo nang patinin sa mga total mahina, dalawa lang yan eh. Mahina umintindi yung mga reporter ninyo.
O yung sinusulat ng mga reporter niyo, hindi ba kayo nahihiya mga reporter? Nagtatanong pa kayo pagdating sa pagsusulat. Kaya ako nakakagalit yun sa EDSA, eh, nakita ko yung mga yun, eh, 'di ba, na GMA. Zero po ang PhilHealth. Oh, eh, iyakin talaga ako, anong magagawa mo? O ikaw tawanin, baliw ka, eh. Zero na pera ng PhilHealth, natutuwa ka pa, eh, 'di ba? Anong uri kayo ng tao? Iyakin, yun lang masasabi niyo, ang talino niyo naman. Yun ang pangontra niyo, iyakin ako. Kaya kayo hanggang ngayon supporter, dahil yan lang ang kaya niyong gawin. Kaya hanggang ngayon supporter kayo ni Marcos kasi hindi niyo maintindihan ano yung nangyayari. Ang alam niyo lang, iyakin si Badong. Oh, yan. Ang ganda. Ang tatalino niyo, dadayo kayo, ang baon niyo, iyakin ka Badong. 'Di ba binalita ko na yung sa modernization ng AFP, bakit nawala? Tapos ang pinalalabas pa nilang magnanakaw si VP Sara. Ang lalakas talaga ng loob, eh, 'no? Kina nag Correct, 'yan. 'Yan, tama 'yan si Sherlyn yung sinasabi. Ipinamumukha sa atin, eh. Parang yung pinamumukha ni Tatay Digong sa mga kriminal, bakit? Ano ngayon? O pinatutumba ko mga drug lords, ano ngayon? Gano'n yung ginagawa ni Martin, eh. O ano ngayon? Nilipat ko yung mga budget ninyo. Binawasan ko yung budget ng DepEd, may magagawa ba kayo? Nilagay ko sa'min, sa pera namin. Eh, ano ngayon? O ano na, yung nagsabing iyakin, yun lang? Yun lang yung sasabihin mo? Iyakin? Magbaon ka naman ng konting talino. Ang tawag po, humanitarian crisis. Canlaon City running out of funds. Puta, grabe. Tapos nanghihingi po sila. Kawawa naman. Tapos ang nakakalupit, walang katapusan na ano, no? Walang katapusan na, alam niyo, yung nakakairita, eh. Walang katapusan na Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Alam na po ng buong bayan na niloloko niyo lang. AFP modernization, budget reduced to 35 billion. Talaga ba 'to? Totoo ba 'to? Grabe naman 'to. Tapos yung ngiti ni Grace po at saka ni Chis Escudero, ang gaba dili magsaba. Okay, basa na po tayo. May araw din yung mga